mga kasabong, ang i-content po natin at ang pag-uusapan po natin ay yung ating galing sa mga subscribers natin na full support po sila pag nakakita po sila ng post ko sa YouTube na nagtatanong ako kung anong magandang content. Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Luwas! Let's go! Ayun mga kasabong, kung bago ka lang syempre sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscriber at syempre hit the bell button para maging updated ka sa mga bagong pasok at bagong darating natin na videos. Ayan, at kung matagal ka nang nanonood dito sa Sabong Pinas, mag-subscribe ka na at marami tayong content na kapupulutan natin ng aral at tulad na lang ng mga pag-uusapan natin ngayon. So mga kasabong, subscribe na! So mga kasabong, bago po ang tip sa pagmamanok, ito tip din po mga kasabong. Kung tayo ay bumibili ng mga bitamina natin sa ating mga manok para sila ay maging malusog, para sila ay maging maganda, unahin naman po muna natin yung ating mga asawa, bigyan din natin sila ng mga pampaganda. Paano? Ito maganda. MK. Mga kasabong, pinagkakaguluhan yan, nagkakaubusan yan sa market. Pero dahil tayo at gusto ko makatulong din sa inyo at sa mga asawa nyo para pagdating nyong galing sa sabungan, ay fresh ang inyong asawa. Ayan, para bagong ligo. Ayan mga kasabong, paggamitin po natin ng MK. Kanino po ba yan? Mga order. Eto, sa misis ko. Galing ha? Mga kasabong, para siyempre, nagbigay tayo ng ano sa kanila, ng, para maging fresh naman yung ating mga asawa. Konsumisyon na nga tayo sa kasasabong natin. Hindi pa natin sila bibigyan ng pampaganda. Usapan yan ha? O diba mga kasabong, para tayo ay maging good shot sa ating mga misis. Huwag mo, sikreto mo lang. Sikreto lang natin dapat na o-order ka. Tapos, ibalot mo sa magandang pambalot. Kung matuwa ako sa ito sa dos Tapos, ayun, regalo mo sa kanya kahit hindi nyo mansari, kahit hindi nyo anniversary, kahit hindi niya birthday. Relax ka lang. O diba mga kasabong, para pagbukas niya, ano to? Pampaganda yan. Maganda ka na sa paningin ko, gusto ko pang mas gumanda ka pa. O diba mga kasabong, ayan, gamitin mo na tong MK. At syempre, kaninong orderin, ayan, sa misis ko po, kitang-kita nyo mga napakaganda naman po ng aking misis. Tingnan nyo naman yung isa, ay wala pala ako ibang misis, isa lang po ang misis ko. Kilala kong kaliskis mo, oy. So mga kasabong, order na! Let's go! So yun mga kasabong, ang i-content po natin at ang pag-uusapan po natin ay yung ating galing sa mga subscribers natin na full support po sila pag nakakita po sila ng post ko sa YouTube na nagtatanong ako kung anong magandang content. Ayan, kumuha po ako ng first, hindi yung first, yung tatlong tanong kasi hindi naman po lahat talaga ng about sa pagmamanok is alam ko na eh. Di ba mga kasabong, para lang maging satisfied lahat tayo, pero syempre yung tatlo po na napiling tanong, alam ko po na makakatulong po ito sa inyong pagbuhay pagmamanok at buhay personal mga kasabong. Kaya maraming salamat po. Ito, mag-uumpisa po tayo. At syempre, ang pinakamaganda pong, gusto kong tanong is, lahat naman siya gusto ko eh. Ang pinakalang main na tanong natin is yung nasa thumbnail, yung pinakatatlo. Kaya dadaanan po muna natin yung dalawang magandang tanong. Yung mga kasabong, mag-uumpisa tayo sa tanong ni Denver Gaming. Ayan, ang katanungan niya, ano ba mas maganda? Wet feeding or dry feeding sa range area po? Ayan, mga kasabong, hindi lang po kay Denver Gaming na katanungan yan. Alam ko po na marami po Ayusin mo yung pananalita mo dahil pwede kang makulong. sa subscribers po natin na marami po yung ganyang kagayang katanungan. So, ito po yung magiging kasagutan ko at opinion ko po. Disclaimer mga kasabong, hindi po ako doktor, hindi po ako veterinaryo. Basta nalalaman ko po through experience. So, yun, sasagutin ko na mga kasabong. So, mga kasabong, ang wet feeding po sa range area po natin, sa mga sisi po natin, yes, nag-wet feeding din po kami. Pero, mga kasabong, depende po sa klima. Dahil mga kasabong, ang wet feeding po ay syempre wet. The word itself, basa po yung patuka na ginagamit natin. Pero dapat, ang ginagawa po namin is pagka sobrang init mga kasabong, nilalagyan po namin yan ng, binabasaan po namin yan ng aming kasama din sa vitamina Abibus. Maganda pong pambasayan, tsaka yung mga electrolytes. Pero kung wala po tayo yan, pwede po tubig. Pwede po yun. Pero mga kasabong,
Pero depende sa born. Ayun po mga kasabong, dahil halimbawa po, ikaw ay merong early bird. Ang tinatawag po na early bird is October, November born. So, ibig sabihin, malaki na po siya at aabutin po niya yung taglamig. So, ang ibig sabihin po, pag taglamig mga kasabong, hindi po ina-advise na siya po ay mag-wet feeding mga kasabong. Dahil mga kasabong, na-experience na po namin yan yung nag-part na dumaan siya sa taglamig tapos nagwe-wet feeding po kami before nung ganung date or ganung klima. Mga kasabong, lumaki po siya na, malaki po talaga. Mas maganda naman po talaga yung malaki. Kaso mas maganda yung masculine siya. Mga kasabong, kaya kung masyado tayo magbibigay ng masyadong tubig sa katawan niya, is basta yung hipo ko mga kasabong is hindi ako komportable. Kaya ina-advise ko po sa inyo na baka kasi maliin nyo ako na, ay ba't naman ang sa akin, bakit naman ganito ganyan? Kanya-kanya po tayo ng hipo hindi ko po gusto yung ganun na malaki nga siya pero may hinahanap po ako sa mga stags natin May hinahanap ako sa paglaki nila na gusto ko 4 months pa lang, meron na akong tawag dito, characteristic, meron na akong hipo na gusto. Kaya yun po yung nakita ko na kailangan ko po na hindi sila bigyan ng wet feeding pagka malamig. Pero malaking tulong siya pagka mainit, sobrang init. Like, mga kasabong, pag nag-born ka ng January, February, lalo na yung February, di ba? Papasok siya ngayon sa sobrang init. Summer yan, mga kasabong, lalo na sa lokasyon nyo. Pag sobrang init po dyan, mga kasabong, ina-advise ko po, sige po, mag-wet feeding po tayo. Pagka tayo ay magbibigay ng patuka, kung pamimirindahin po natin sila sa tanghali, wet feeding po tayo, mga kasabong. So kami naman po mga kasabong dito sa EG Pichong Game Farm is nagbibigay po talaga kami ng mga vitamina yan para sa pabagong klima. Kaya mga kasabong, ginagamit ko po yung electrolytes nga po, yung lagi ko sinasabi, tsaka Abiboost. Yung electrolytes sa pabagong panahon, yung Abiboost talaga, performance enhancer po yan. Tapos lahat ng sangkap ng vitamina nandyan, kaya napakaganda po yan. Mga kasabong, kung napapansin nyo, bihira lang po ako mag-advertise ng mga produkto dito dahil alam nyo mga kasabong, marami po akong tinatry ngayon na probiotics, na mga prebiotic, antibiotic, kahit yung mga organic. Mga kasabong, ginagamit ko muna. Siyempre, pagka effective sa akin, tsaka ko po i-share sa inyo. Baka mamaya mag-endorse po ulit ako ng ibang gamot. Sabihin nyo naman, nabili na lang ako ng iba. Di mga kasabong, siyempre, tinatry ko po muna dito, bago ko i-share sa inyo. Kasi para everybody happy, di ba mga kasabong? Dahil ayoko masira sa inyo. So mga kasabong, sana nasagot ko yung, kahit pa paano nasagot ko yung wet feeding at dry feeding. Yan po ay depende sa klima. Di ba mga kasabong? Ayun. So yun, dadako na tayo sa pangalawang katanungan. Mga kasabong, medyo mahaba-haba yung isa kaya So ito, pangalawa. Ito ay mula kay Buki Pangan. So yung mga kasabong, yung mga gagandang tanong at least, di ba, na ano sila na sa shoutout sila. Kaya ito, ang katanungan na to, maganda to. Paano po ba mapagaling ang manok sa laban at mapalakas ang palo? Kaya ba to ma-develop through training? Yan, maganda katanungan mga kasabong. Alam ko makaka-relate yung iba na mga baguhan pa lang din sa pagmamanok. Yes, mga kasabong, na napapalakas po yung palo at nade-develop po yung kanilang fighting ability through training, mga kasabong. Pero depende ito sa pagtitrain mo at bigay ng suplemento sa kanila. Paano nga ba yung mga simpleng ganon? Simpleng training natin, mga kasabong. At least once or twice a week, mga kasabong, sparring mo yan. Matututo yan. Pero mga kasabong, depende rin, kailangan natin bigyan ng vitamina kung saan kahiyang. Kung ano yung vitamina na binibigay mo sa manok mo, wag natin baguhin yan, diyan kasanay, okay lang po yan. Pero yung mga kasabong, kung masipag ka talaga, isampi mo. Yan mga kasabong, isampi mo. Pagkasampi mo na yan, pakaykay mo. Pagka pinakaykay mo ng pinakaykay, ma-stretch at mamamasahin mga kasabong. Yun nga yung mga tawag dito, bodybuilder nga, Pacquiao nga, mga kasabong. Di ba? Nagtitraining sila ng sobrang hirap. Pero mga kasabong, meron silang supplement na binibigay. Siyempre, tulong sa katawan. Dahil pag hindi mo yan, binigyan ng supplemento, mga kasabong, yan na, stress yan, mga kasabong. Stress lang yung ibibigay mo sa manok mo. Hindi matututo yan. Dahil sobrang sakit ng katawan yan, hindi mo sinusuportahan ng mga... Kasi mga kasabong, science na tayo ngayon Di ba mga kasabong, alam na yan ng iba. Alam na ng mga gumawa ng mga produkto yan kung paano natin mabibigyan ng supplement yung katawan natin. Di ba? Kita nyo, magaganda yung katawan ng mga bodybuilder. Hindi lang yung bunga ng kanilang pagsisikap. Yun din ay nakakukuha din sila sa ibang binibilan nila ng vitamins para umalsa yung mga lumakas sila. Ganun din yung mga manok, mga kasabong. Hindi natin pwedeng pabayaan ng
True training lang yan. Kailangan din ng supplement. Dahil supplement at proper training, ayan mga kasabong, ang equal po niyan is yung fighting ability at yung katanungan mo na lalakas ang palo niyan. Yes, lalakas po yung palo niyan mga kasabong. Pero mga kasabong, magaling nga yung iyong fighting ability, maganda nga yung binibigay mong supplemento. Sad to say mga kasabong, pagdating sa drag fight, pagdating sa laban, mga kasabong, pag hindi lumaking healthy, yung manok mo, iiwanan ka niya mga kasabong dahil pagka ganito po yung nangyari, isa't isa kayo ng tama, ang kalaban mo ay talagang yung wellness niya nandun. Tapos ikaw, yung alaga mong manok is lumaki siyang sakitin. Nung lumaki lang, nung kinukondisyon mo lang siya, doon na na-develop yung kanyang pagkamanok. Mga kasabong, pagdating nung drag fight talaga, yun na yung extension ng buhay dapat ng manok natin. Dahil mga kasabong, iba yung maganda talaga yung alaga. Dahil mga kasabong, kung ang katanungan mo ay mahina pumalo, kaya po mahina pumalo dahil siya ay lumaking sakitin, lumaking hindi po siya healthy. Di ba mga kasabong, kaya lang naman po siya lumakas dahil tinraining mo. Di ba mga kasabong, kaya po talaga, isa sa kadahilanan, hindi ko po nilalahat, isa sa kadahilanan kung bakit mahina po talaga pumalo yung ating mga manok dahil yung kanyang kalusugan ay hindi natin napalaking maganda. So yung mga kasabong, kaya yun po yung ini-enjoy ko sa inyo, iba yung maganda yung alaga. Hindi po natin sinasabi na yung magandang alaga ay sure win. Yung mga kasabong, may pagkakataon mananalo ka pero huwag kang mag-stay sa ganyan. Yung mga kasabong, gandahan mo yung alaga ng manok mo dahil nga kung ano lang yung binibigay mong alaga sa manok mo, yun lang din yung ibibigay niyang laban sa'yo. Idadagdag ko lang din mga kasabong, pag po tayo nakakita halimbawa sa bunga, nakakita tayo ng sobrang tibay mga kasabong, yung kahit iisa na yung mulat, ay tumutuka pa mga kasabong, tapos pupurihin natin, galing ng handler nito, galing naghahanda nito. Mga kasabong, hindi. Ang magaling po doon is yung breeder. Mga kasabong, magaling yung nag-aalaga. Mula maliit pa lang siya hanggang sa paglaki niya, doon po nanggagaling yung galing at lakas nila sa drag fight mga kasabong. Yun po ang ating titingnan. Kailangan po talaga is lumaking healthy yung mga manok natin para hindi na po natin hanapin yung lakas ng palo niya, automatic mga kasabong. Nature po ng mga manok natin yan, ng ating mga American Fowl, malalakas po talaga pumalo. Kaya pag healthy siya, malakas siya. Pero dahil marami po sa mga subscribers natin, marami sa viewers natin na mga simpleng magmamanok na hindi pa po talaga na align sa mga ganung sistema, yun po yung pwede natin gawin, yung sinabi ko kanina. O, di ba, mga kasabong? So, yun, mga kasabong, nasagot ko na po yung ating dalawang magandang katanungan. Dadako na po tayo sa pangatlong tanong. Ang ating pangatlong katanungan ay nagmula kay Eric Magdalo. Dear kasabong, paano ba maging successful sa life? Mga kasabong, sinama ko lang to dahil baka mamaya is makatulong ako sa inyo. Ito mga kasabong, out to sa Manok World, di ba mga kasabong? Pero sa buhay natin is makakatulong to. At least, di ba? At least hindi lang sila nag-i-stick sa sa pagbuhay pagmamanok lang dahil siguro nakikita nila na sobrang positibo ko sa buhay dahil totoo naman mga kasabong. Positive po talaga lagi, hindi ako nag-entertain ng mga negativities na yan mga kasabong. Kaya ito po, paano ba maging successful sa life? Ito, siseryosohin ko yung katanungan mo at ito, yung seryosong tanong mo, bibigyan ko ng seryosong sagot mga kasabong. Abangan nyo to. So yung mga kasabong, yung successful po na tinatawag is parang subjective po siya eh. Hindi siya hindi siya iisa. Di ba mga kasabong, minsan kasi yung sarili po natin ay nire-relate po natin sa iba. Di ba, yung successful nila is gusto mo ikaw din. Di ba mga kasabong, hindi po pare-pares yung success na tinatawag. Ako po, sasabihin ko po sa inyo, successful po ako ngayon. Yun po yung definition ko sa sarili ko eh. Bakit po? Meron akong masayang pamilya. Meron akong magandang manukan. Masaya naman po ako dito sa manukan. Meron akong mga kaibigan. Mga kasabong, yun po yung successful para sa akin eh. Diba? Ang successful po para sa akin is kung paano ka magiging masaya. Hindi kung paano ka magiging mayaman. Mga kasabong, hindi po lahat ng mayaman masaya. Diba? Hindi po lahat ng mahirap malungkot. Diba mga kasabong? Kadalasan po sa mga hindi po masyadong mayaman, sa nasa middle class ka lang, sila po yung mas mayayaman. Bakit mga kasabong? Dahil sila po ay nag-i-start mangarap. Umakyat sila ng umakyat. Pag bumalik po sila sa mababa, alam na po nila yung diskarte pero sila ay masaya. Diba mga kasabong, kesa naman sa yumaman tayo pagmulat natin sa mundo ng mayaman tayo, hindi po natin ma-realize na masaya pala tayo dahil mayaman tayo. Diba mga kasabong, depende yan sa tiyaga mo sa buhay.
kung paano mo mararamdaman yung success. Dahil mga kasabong, hindi mo mararamdaman yung success kung hindi bubukas yung bagong umaga. Di ba mga kasabong, hindi mo mararamdaman yung saya pag hindi umulan. Hindi mo mararamdaman yung sobrang saya mo mga kasabong pagka na-achieve mo yung isang bagay. Pero hindi ka pa successful doon. Kung hindi ka masaya. Kaya po sinasabi ko po sa inyo mga kasabong, ang successful po is depende sa kung anong meron ka. Depende po sa kung anong saya meron ka. Pero mga kasabong, kung meron ka pong pangarap ngayon, magtiyaga ka lang mga kasabong. Ito po, wala sa biro, magbibigay po ako ng isang example. Ito pong asawa ng aking handler na si Alvin Austria, si Maring Jenny po. Mga kasabong, siya ay nagtatrabaho dun sa Canon. Meron po siyang regular na trabaho doon, pero hindi po siya masaya. Diba? Ang ginawa niya po, umalis po siya doon. Diba ngayon mga kasabong, meron siyang pinapaikot na small business, meron po siyang, just front row nga po yun eh. Nagpo-front row po siya. Diba? Ako po, nag-front row din po ako. Diba? Kasi nag-try po ako ng panibago kung saan po mahanap yung happiness ko. Nahanap niya po yung happiness niya doon at masaya po siya sa ginagawa niya. Kaya mga kasabong, masaya siya. Diba mga kasabong? Kaya inire-relate ko po sa inyo yung aking kumare na si Jenny na yun. Masaya po siya ngayon kahit hindi pa po ganoon kayaman siya, hindi pa po siya ganoon ka talaga ka-successful sa ano niya, pero masaya siya. Ayun, sinashoutout kita, Maring Jenny. Ayan. So yun mga kasabong, kung may pinapangarap ka na gusto mo mag-success doon sa pinapangarap mo, na pag nakuha mo yon is magiging successful ka para sa sarili mo, pagtiyagaan mo yan mga kasabong. Tulad nga ng kasabong na nakalagay sa damit ko, what were after number 1? Diba? Ano tayo after ng ano? Yung kasi yung ano natin thinking natin sa pagiging magmamanok Di ba mga kasabong, kailangan natin maging mga number 1, kailangan natin maging sumikat, kailangan. Di ba mga kasabong, yung mga nagiging mindset kasi mga kasabong ng ibang tao is, maging top lang sila, maging pinakamahusay lang sila kahit marami tayong nasasagasaang ibang tao mga kasabong. Hindi mga kasabong, kailangan po muna natin maging mabuti sa sarili natin. Pag naging totoo po tayo sa sarili natin mga kasabong, kahit ano pong gusto natin success, ibibigay po niya para maging masaya ka. Di ba mga kasabong, lahat yan, lahat ng ikinasasaya ng puso mo, ibibigay sa iyo ni Lord yan. Kaya mga kasabong, wag natin po, ito po, ang huli sasabihin ng Sabong Pinas sa content na to. Ito po ang magiging paalala sa iyo ng Sabong Pinas. Huwag mong habulin ang tagumpay. Gumawa ka ng maganda at bukal sa iyong puso at iyong isip. Tagumpay ang mismo hahabol sa iyo. Maraming salamat mga kasabong at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Oy, nagigilid ang puso niya ng mga sinabi ko. Alright, maraming salamat sa katanungan niyo mga kasabong.